medyo ilang buwan na rin magkakakilala. Ano? May resulta ho ba na maganda ang pag-aaral natin ng salita ng Diyos? Opo, spread po ang love. Actually, ito pong pag-aaral natin ito, involved po dito ang ating physical body, spiritual body. Tanda po natin lagi na meron tayong spiritual body. At yung spiritual body natin, nakatira dyan sa body niya. Ano yung ating body spiritual? Yung ating soul and spirit. Ang spirito natin, kakibat na itong breath, itong life. Pag ito'y nawala, pupunta ito sa may-ari. Kasi ito, hiram lang. Di ba? Alam ba kayo hiram lang buhay? Di ba? May kanta eh, hiram. Hiram sa Diyos. Lagi akong ginagamit sa funeral service. Ang ating buhay. Totoo naman yun. Sabi kasi ng Genesis chapter 3, nung nagkasala si Adan at si Eva, pati yung ahas, ang demonyo kasi, ang si Satan, naganyang ahas. Pinarusahan ng Diyos silang tatlo. Ang parusa sa ahas, ay siya, mula ngayon ikaw ay gagapang. Alabok ang iyong kakanin. At ang sapong ng babaeng yan, ang dudurog sa ulo mo. O di ba ngayon makakita ng ang ahas ng tao, takbo na. Takot ang ahas kasi yan ang sintensyado yan eh. Talagang papatay. Pero pag nakakita tayo ng ahas, hindi pwedeng mabuhay siya, kailangan mamatay siya, di ba? Maliban na lang yun nasa mga tawag na nasa mga zoo. Diba? Yan. Sabi naman kay Eva, ikaw, yamang ikaw ay sumuway sa utos ng Diyos. No? Sa iyong panganganak, ikaw ay maghihirap. O di ba? Naging 9 months siguro kung hindi sila sumuway sa Diyos, baka matik yun. Di ba? Di ba bago isilang tayo, isilang ka sa mundo ito. Tuwa, magulang ano, nang lumalaki habang lumalaki. So, sentensyado na yun. Tapos, kay Adan naman, sabi ng Diyos, yamang ikaw ay sumunod sa babae mong hirang, no? Ang lupang taniman ay aking susumpain. Ano yun? Susumpain ko ang lupa. Hindi sinumpa ng Diyos ang tao. Ang sinumpa ng Diyos that time, sa panahon ni Adan ay ang lupa. Ang lupang taniman ay aking, I will curse the land, sabi niya. Ganyan. Ibig sabihin, magpapawis ang tao. Pero dati, matik, nandiyan na, nilalang ng Diyos ang mga lutian, ang mga halaman, ang mga pagkain ng tao. At ang tao nilikha niya, niligay niya sa halaman ng Eden to manage all God's creation. Creation. Di ba? Ang ganda ng tayo ng tao. At ang magandang balita, nilikha ang tao ayon sa wangis ng Diyos. Kaya dapat tayo ngayon, dumating tayo doon sa ganung understanding that we are all created according to God's image. Before we go on, let us pray. Heavenly Father, thank you so much once again for we are alive today. We are blessed, we have life, we are strong, we have strength, Father. We have hope in faith and love in our heart because God lives inside of our heart. Today, Father, bless all the PNP personnel and bless us with your wisdom, knowledge, and understanding so that we may be able to really understand who you are today. Father God, we give you all praises, all honor, and glory, and thanksgiving. Holy Spirit, speak to us. Just use my voice and my body to become yours today. Reveal more deep things, Father, from you to all of us. In Jesus' name we pray. Amen. Yeah. Ang magandang balita, ang tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Di ba? Alam mo, magandang mapag-isip-isipan natin to na tayo pala nilikha according to God's image. Sino ba tayo? Di ba? Well, hindi naman pagkasilang natin, kilala na natin ang Panginoon Diyos. Tama? Ang iba sa atin, nalaman natin na may Diyos through our religion. Right? Pero pagkakilala na, nakilala lang natin na parang siya si Presidente Duterte. Kilala natin si Presidente, no? As our President in the Republic. Pero wala naman tayong relasyon sa Kanya. Tama? Ganon din, maraming tao ngayon.
They know, they believe that there is God or there was God, Pero walang relasyon sa Diyos. Tama? Iba yung kilala mo lang ang Diyos o naniniwala ka kesa doon sa mayroong kang relasyon sa Kanya. Kasi pag may relasyon ka sa Diyos, kilala mo siya. Ano yon? Kilala mo yung Kanyang greatness, kilala mo yung Kanyang forgiveness, kilala mo yung Kanyang love, kilala mo yung Kanyang pagpapatawad, kilala mo yung Kanyang everything. Kilala mo siya bilang may-ari ng buhay natin. Kilala mo siya na kapag binawi niya ang ating hininga, paktay tayo. Tama? Ganon ang may relasyon sa Diyos. Laging nasa isip yun. At today, dapat mabago ang tao. Ano ang pinabago ulit sa atin? Ang mukhang ito na to. Ang ating katawan, ito na yan. Ang babaguhin ngayon for us to really understand who is God is our mind. Kasi ito, nakaano na to nakaporma na ito, kumbaga sa bahay, nakalilok na ito. Ang isip natin, kung sino ang Diyos sa atin. Since tayo ay naisilang sa mundong ito. No? Nung sinilang tayo sa mundong ito, nang habang nagkaisip, nakaporma na yon. Yung ating mind cheating, nakahulma na sa isip. Kaya dapat mabago ito. Bakit? Kasi kung ano yung lang alam ng mga magulang natin noon patungkol sa pagkakilala nila sa Diyos at ang ating reliyon, yun lang yun. Mali ba yun? Hindi. Kaya lang, dumarating ang panahon na ang Diyos ay nagpapakilala sa atin para tayo magtagumpay. Kasi kapag ikaw, kilala mo lang ang Diyos through your religion, nahirapan mo magtagumpay sa galit mo, sa emosyon, sa iyong pagiging makalaman, mahirapan. Kasi nga, hindi tinuturo ng reliyon, ng lahat ng reliyon, ang pagiging kaisa ni Kristo. Ang pagiging katawan tayo ni Kristo. Nagigits niyo? Binibigay ko na sa inyo yung formula para madali. Kasi ganito lang yan Today, ang Espiritong Diyos, dumarating na may tinig. Kasi kung Espiritu sa darating, parang hangin yan, hindi mo siya maintindihan. Kaya tumitira yan sa tao. Again, ang babaguhin sa atin ay utak. Sabi ng Romans chapter 12, verse 1 and 2, do not be conformed to the system of this world. Huwag na kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Ay, ano bang takbo ng mundong ito? Pag ginalit ka, galit ka rin. Tama? Pag inutangan, di binayaran, di manda abutin mo. Pag nakamatay, siguradong, pag hindi ka papatayin, siguradong ikukulong ka. Tama? Tapos, kung anong tinanim mo, aanihin mo, ay talaga naman gayon. Tapos, basta kung ano yung ginawa mo, hihigatan pa nila yon. Walang taros, Tapos yung mga pagiging, sorry doon sa salita na gagamitin ko, pagiging mga kalaswaan. Ano ba sa English yung kalaswaan? Parang immoralidad yun, di ba? So, doon sa mga, ito hindi masyadong natatouch ng mga tao. Why? Kasi nga, madalas ang mga tao nandun sa ganung senaryo. Yung pagiging, yung lust of the flesh. Ano yung gusto nitong lust? Ang gusto nito, palaging pasarap. Tama? Ang paraging maalwan, wala namang masama. Kaya lang, kapag doon na lang napokus ang ating kautakan, doon na masisintro ang buhay natin. Hindi man lang natin maisip na may bigay pala. Ang Diyos ang may bigay ng buhay mo at karunungan at lakas para magtagumpay ka. Ang Diyos ang nagbigay ng lakas sa mga magulang mo para sila umunlad, mapag-aral ka. Ganun dapat. Kaya nakarating ka sa ganyan. Ganun. Ngayon, ay kung hindi natin maiisip yon, kung hindi mababago ang ating mind cheating, ay sino ang ating pararangalan lagi? Hanggang sa tayo ay bumalik uli sa alabok na wala tayong naintindihan kung para sa Diyos, kundi ganun lamang. Ay sana ay naranasan natin ang plano ng Diyos sa iyo. Kasi hindi ka sinilang sa mundong ito para lamang sa purpose ng buhay mo. Sinilang ka dito for a divine purpose. Nagigit nyo mga tropa? Kailangan ikaw maging isang malakas. Malakas mong labanan ang tukso. Di ba may kanta, o tukso, layuan mo ko. Hindi lalayo yan. Kasama mo yan Ikaw ang lalayo, ikaw ang iiwas.
Layuan mo, hindi lalayo yan kasi ang tukso nasa isip mo. Hello, nasa puso mo yan. Oh. Ganun lagi. Nandyan lagi kasi yan ay lust of the flesh. Ngayon, kapag hindi na bago ang mindset, teka, anak ako ng Diyos. Ang katabang katawan ng Diyos. Ito'y dapat maging maayos. Dapat irespeto ang katawang ito. Alam mo, pag gano'n na ang iyong pagkaunawa, pati ang kapwa mo, respeto mo ng tama. At doon napapasok yung love your neighbor as yourself. Diba sabi diyan? Ibigin mo ang iyong kaaway gaya ng iyong sarili. Mahirap yun. Pero pag nga nabago na nga ang ating isip, bilang na alam mo na ikaw ay pinaghaharian ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos at ang Diyos ay iisa nasa iyo, kapag gano'n na ang utak na ginagamit mo, maiibig mo na ang mga tao sa paligid mo, ang iyong kapwa. By the point of understanding that Christ also living in them, or living inside of their heart. Ganun yun. Pero pag hindi gano'n, puntang ating so, na wala, yan mo sila, pakilang di ba? Laging gano'n. Pero hindi ko. Madalas ang tao ngayon, nabubuhay ng doon sa, ang ating napagpukusan doon ay yung love, di ba? The fruit of the Holy the fruit of the Holy Spirit is love. Yun, love. Love is patient and kind. Love is not jealous or boastful or proud or wrath. It does not demand its own way. It's not irritable. And it keeps record of being wrong. Duro mo yan. Babasahin ko lang and then tapos we will discuss yung ilan. Na-discuss na natin ito noong nakaraan eh. Kaya lang hindi masyado kasi na-focus tayo dun sa love. No? Pero marami to. Love never gives up. Di ba na-discuss natin to? And never loses faith. It's always hopeful and endures through every circumstance. Tama? Yan. Sa verse 8, prophecy and speaking in unknown language and special knowledge will become useless, but love will last forever. So, sabihin, maintindihan mo na ang kawikaan ng mundong ito, malaman mo na ang lahat ng sikreto ng mga karunungan sa mundong ito, pero itong lahat ng ito ay mawawala. But love will last forever. Mananatili ay ang pagmamahal. At dito tayo mag-focus ngayon hanggang sa matapos tayo. 3 things will last forever: hope, faith, love. But greatest of this is love. The greatest things of this is love. Hope. Kasi ang hope, without hope, walang faith. Ang pananampalataya ay mahirap din kasi ano ba yung faith? Ano ba sa pagkaunawa mo, Batan? Oh, Sir Batan, ano ba ang pagkaunawa mo sa faith o pananampalataya? Your own understanding. Pananampalataya po. Doon lang po nakapokus. Ha? Ano? Tiwala. Tiwala. Tiwala sa Panginoon. Napili ka na? Bautista? Kanaan siya. Sir Bautista. Faith. Ito, para kung pattern. Pattern. Parang halimbawa. Faith, halimbawa. Sir Bal. Gatarin ko. Catherine. Sige mo. Ano po, faith po ay kumbaga yung paniniwala niyo po sa isang bagay, yung pananaw niyo po or Okay. yung perception. Paniniwala sa isang bagay. Si Sir Ford. Ano? Jordan? Jordan. Nga po, yung paniniwala na meron ito. Merong Diyos. Okay? Sir, hindi ko na malinaw yung pangalan. Ano po ang faith sa inyong pangunawa? Sige po tayo lahat. Pag yung naniniwala po sa isang bagay, kahit hindi mo siya nakikita. Yan, paniniwala sa isang bagay hindi nakikita. Ma'am Ortiga? Paniniwala at pagbibigay ng pagpapahalaga pagmamahal. Ano? Pagbibigay ng pagpapahalaga at pagmamahal sa Panginoon. Pagbibigay, paniniwala, pagbibigay ng pagpapahalaga. Okay, thank you ma'am. Ma'am, another ma'am. Kayo na po, hindi ko na babasa. Affiliated. Ano po, ang faith po ay para sa akin ay pagtitiwala kahit na maraming bagay ang
kahit hindi mo na nakikita, parang inaasahan mo. Maingay na naman yung aso. Kaya, for paniniwala po sa isang bagay na, basta paniniwala po, paniniwala sa isang bagay na pinaniniwala. Po ay kahit po maraming pagsubok na dumaan, naniniwala ka pa rin po ng Diyos. Yan. Parang kahit hindi na pwede, pwede pa. Ang yan ang faith. Tapos kung makikita po natin, ano, we have only one faith in God. Pero kung ating i-define, no, pagpasok sa inyo at pag inyo na itong i-download, iba't iba yung definition niya, pero isa lang siya. Ang ibig sabihin noon, maraming klase ng buhay at unawa ng may buhay na tao ang idinidil ng salita ng Diyos. Ang ibig sabihin, the Word of God is complete. Pag siya'y nasa iyo, you are complete. No? Faith. Ang faith kasi nasa Hebreo, sabi doon, ang pananampalataya o ang faith ay paniniwala sa isang bagay na hindi pa dumarating, subalit ito'y inaasahan mo na ito ay magaganap. Tama yung inyong mga sinabi. Meron lang tayong kanya-kanyang definition. No? Pero ang importante ay naniniwala tayo sa pinag-uusapan natin ngayon na itong salita ng Diyos at ang Diyos ay iisa. May basihan tayo, John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, in the beginning yun, sa pasimula, nandiyan ang salita. Kasama ng Diyos ang salita. At ang salita ay Diyos. Doon sa verse 14, at nagkatawang tao ang salita. Sino yun? Si Jesus. Doon sa verse 12, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Doon sa verse 1 and 2 and 3 and 4, at nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita. Walang hindi nalikha, kundi sa pamamagitan ng salita. At ang salita ay nagbigay liwanag sa lahat ng may dilim. So, titingnan natin ito. So, naniniwala tayo ng ating iniista, ang ating pinag-aaralan ay salita ng Diyos. So, sabi doon, that is faith. Ano? Ngayon, hope. Ano ba ang pag-asa? Sir Abero, wala ka pang faith eh. Ano ba ang faith sa palagay mo? Ang faith ay may kakambal na kuhan, tiwala at katapatan. Dahil pag nananampalataya ka sa isang bagay, ito yung inaasahan na magaganap sa iyong sarili. Tama. Parang may pinaghuhugutan ka doon. Relax na. Palapakan natin sa sabi. Amen. Yeah. Okay. Salamat po. So, sumunod tayo doon sa hope. Ano ba ang hope? Pag-asa. Di ba nasambit nyo na? Ikaw muna ulit, Sir Biro. Ano ba sa palagay mo ang pag-asa na dapat asahan? Ang pag-asa po naman sa aking palagay, ay itong bagay na kahit na anong mangyari sa atin, anumang kabiguan, anumang paghihirap, andun pa rin yung pag-asa na bukas, may iba ang pangyayari Yun. para sa atin. Pag-asa. Pakinggan nyo ha. Inuna ko na yung inyong ano. Okay. Bilisan natin. Sa inyo po muna. Sige po. Definition ng hope. Pag-asa. Opo. Apo, hope. Pag-asa. Oh. Na kahit meron po tayong nagkakaroon tayo ng mga kaaway, ay umaasa pa rin tayo na magkakasundo pa. Malapit na makontrol ang anger nito. Pero pagkano tayo. Pagkano. Sige tayo. Ano po, hope po, pag-asa po na sa lahat ng bagay ay may maganda pa rin mangyayari sa mga gusto mong mangyari. Yan. Sir. Pagsisimula ako muli. Pagsisimulang ulit. Galing ha. Ang pag-asa po, kahit po anong struggle ang dumating sa buhay, asahan po natin na yun ay masusolusyonan pa rin. Masusolusyonan. Okay, Miss Pag-asa. Pag-asa po. Pag-asa na dumating yung araw na makapagpatawad ka. Yan. Kapit na. Okay, sir. Tuloy-tuloy rin tayo. Para po sa akin, lagi kong may pag-asa sa buhay. Lagi may pag-asa sa buhay. Okay? Ma'am, kayo naman po. Ano, bawat pagsikat po ng araw may pag-asa. May pag-asa. Ang
hope po para sa akin ay naglo-look forward ka po sa isang bagay kahit na wala ka siguraduhan. Okay. Lagi yung may chance. Lagi may chance. Ang mga sarili. In the name of Jesus. So, medyo, kaya ko po, para mailabas ho ninyo what is the inside of each one of us regarding this matter, faith and hope. And now pumunta tayo dun sa last, love. Yeah. Kasi faith, hope, love, but the greatest of all of these three is love. Okay, now pag titignan natin ang pagmamahal, ang gagaling natin dyan, di ba? Pagdating sa love. So ngayon, meron po, bibigyan ko kayo ng dito tayo magtatapos ha. Mayroong tinatawag na puppy love. Ano ba definition itong puppy love? Magkikilig sa aso. Correct. Kasi pag puppy love, ugaling asong pagmamahal. Kaya? Yung kung kahit sa kalsada, kahit walang pakialam sa iba, naglalampungan dyan. Sabihin mo, I love you talaga. Kahit sa, mangkok ng suka sa akin, ang itsura mo. Mabawat sisigop ako ng sabaw mukha mo, yung nakikita mo. Oo, gano'n, So, di ba? Love. So, ano bang masasabi mo about love? Ikaw, Sir, greatest of this is love. And the greatest of all is God. So God is love, sir. God is love. Oo nga, God is love. Pero about kay Sir tayo uli. Love. Kunti lang, short lang. Ikot Love. tayo. Love po, handa po akong mag-sacrifice for love. Ha? Pakilaksan nyo lang busin. Handa po akong mag-sacrifice for love. Handang mag-sacrifice of love. Sa huli ka. Dari ka. Love po ay yung pakikipag-ugnayan nyo po sa isang tao para po kayo ay maging isa. Mukhang pag-asawa na yun Ang love po ay binibigay kahit kanino. Okay. Mukhang matindihan na ito sa Love is everything. Wow. Love is life. Ma'am, sa'yo ulit. For me, there's so many kind of love, but never the same love twice. Never ano? Never the same love twice. Aha. Mukhang lumalawak tayo Sige. Kaya po love is greatest kasi po lahat po ay nagagawa ng pagmamahal. Yan, okay? Ma'am, ikaw po ulit. Lahat kaya mong gawin para sa pamilya. That's all love. Lahat kaya gawin. For me po, love is like a butterfly. The more you chase it, the more it will elude you. But it will you turn your attention to other things. It comes in softly on your shoulder. Ba? May caption nga. Malalim naman. Love is unconditional po. Love is unconditional. Can you give us some information about love that you understand? Love. Ang love o pagmamahal ay isang damdamin ba na kahit hindi nakikita pero din nararamdaman. Ito yung pinibigay sa mga taong dapat pagbigyan at dapat nating kalilimutan. Nang dahil sa pagmamahal sa atin ng Panginoon ay tayo kanyang tinubos. Nang dahil sa pag-ibig niya sa atin. Palapakan natin ng Diyos sa ating mga buhay. Okay? So, as we close. So, lahat ng bagay, ang tatlong ito ay mahalaga. Hope, love, and faith. Pero yung pinakang greatest dito, love. So, may sinabi ko kanina na merong tatlong klase ng pagmamahal. Puppy love, meron tinatawag na eros love. Itong puppy love, ito yung mga ganun niya, yung mga hindi makatulog, yung mga gumagawa madalas ito, yung mga teenager, mga ganyan, hindi makatulog, may takip-takip pa ng kumot siya habang nag-cellphone, kahit nagagalit ang mga magulang, mga patago, yung mga ganyan, sinasaway mo na, talaga naman, ang lakas-lakas niya lagi, hindi siya antukin, laging kasi basta gusto niya, wala siyang pakialam, para siyang bulag, para siyang bingi,
Para siyang wala siya, basta ignore niya lahat ng bagay. Isa lang bagay ang pinagpupukusya na ng pansin, yung kanyang gustong makita. So, puppy love ay parang naglalaro lang yan. At hindi yan, nabubuong love na yan without companion. Itong eros love naman, ito yung parang friendship. Nagmamahal ka, no? May pagmamahal dahil na-develop yung inyong pagkakaibigan. Ngayon, siyempre, hindi naman laging forever yung ganong sitwasyon. May mga pag-aaway. After na mag-away, nag-away sa isang bagay na walang halaga. Nagkahiwalay na rin. So, ibig sabihin, itong mga puppy, eros love, philia love na tinatawag, ang mga ito ay hindi po ito nagtatagal. May magtagal man pero kaya namang senaryo. But meron pong isang greatest love of all is the agape love. Sacrificial. The agape love, that is God. Siya ay Diyos. God is love. Sabi ng 1 John, no? God is love. If we love one another, makikita ng mundong ito that we are all God's children. Ano ang isang kahalimbawa ng pagmamahal ng Diyos sa atin? For God so loved the world. Gayon na lamang ang pag-ibig o pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Ano? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ibinigay niya ang kaisa-isang pinakamamahal na anak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, no? Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So binigay niya ang kanyang sarili para maligtas ang isang katauhan. Sino sa atin dito ang pwedeng mag-alay ng kanyang buhay, ipako sa cross para lamang sa kaligtasan ng hindi mo kaano-ano? Naturally, wala. But Jesus Himself, God Himself, He Himself, He hung on the cross ng mga taong, mga soldier, mga Roman soldiers, dahil sa isang kaso na ang kaso niya ay ang pagliligtas sa sanlibutan. Alam mo ba, gumawa ka na ng matuwid, gumawa ka na ng maganda, papatayin ka pa. Pero anong ginawa? Lumaban ba siya? Para siyang isang kordero. Alam mo ba yung kordero? Yung kordero ay parang isang tupa. Ang tupa kasi, nakita na kayo ng kinakatay na tupa. Pag kinakatay ang tupa, pag yan ay binitbit mo, hindi na naagak yan. Kahit balatan mo yan, hindi yan nag-aagutili. Basta nakaganon lang yan. Ganon. Wala siyang tibo. Ganon. Kaya hinahantulad para siyang isang kordero o isang tupa na dadalhin sa patayan. Walang kaimik-imik. Puputulan na ng ulo, wala pa ring imik. Wala pang sabi sa batang kasi kagatol-gatol. Tama ba yun? Wala. Bakit? Kasi nga, He loved people. He loved sinners. And He loved us so much. Ngayon, yan ang napakagandang halimbawa sa atin. Kaya nga, lahat ng bagay, lahat ng paniniwala, lahat ng pananampalataya, lahat ng pag-asa, kailanman, the greatest love of all, God Himself. At yan, ang magandang balita today, ang pagmamahal na yan, nasa puso mo, nasa puso natin lahat. Diyos ay nakatira sa atin. Now, kaya mo bang kontrolin ang galit mo? Kaya mo na ngayon bang kontrolin ang sarili mo? Kaya mo bang kontrolin ang paggawa na hindi maganda? Yes. Because you have the power to control yourself. The lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life. Ano yun? Mga gawa ng laman, mga kalaswaan kasi alam mo, ikaw makukontrol. Nasa iyo ang susi ng pagkatao mo, sa pagkatao mo. The lust of the flesh, ano yun? Yun yung sinasabi ko, yung mga immoralidad sa buhay, yung mga masamang mga ginagawa natin. The lust of the eyes, ano ito? Makakita ka lang ng minsan, lalo tayo mga lalaki. Nakakita minsan na napakasiksing babae na halos wala nang ano. Alam mo ba? Talagang minsan hindi maiwasan ang nababali ang liig. At ang masakit nun, okay lang tumingin. Pero pag tumingin ka na mayroong pagnanasa at mahalay, nangalunya ka na sa pag-iisip mo. Nagkamali ka na, no? Oh. Kaya minsan, ina-advise din natin, ngayon, uso ng ganyang mga damit, ang mga pananamit na kung maaari nga, huwag na magdamit. Sa ibang bansa, di ba?
lumalakad ng walang ano, para wala lang. Ay dito, hindi pwede yun. Di ba? Naalala ko pagka napunta ko sa Muntinlupa, sa bilangguan mismo, doon ang mga babae, napasok pa lamang, hubad na para sa kanilang paningin. Siyempre, mga sabik yung mga tao doon. Ganon. Ganon. Kaya nga, kailangan makontrol natin ang ating sarili by the point of understanding that Christ is in you. Colossians 1:27. The mysterious plan has been revealed. Ano yun? Ano yung misteryosong plano na i-reveal na, na ipahayag na? Christ lives in you. Kasi nung tayo nagsimula tayo nag-aaral, nahayag na ito sa inyo. Nakatira sa inyo si Jesus. Ngayon, ikaw ngayon ang magpapalago nito. Para si Jesus at ikaw ay maging isa. Makukontrol mo ngayon. Galit lang. Naku, hindi ano yan. Hindi topic sa buhay mo yung galit. If you have God who is love. Okay? So, tama na muna yun. At yun nakakarami na. Alas 9 na. Marami-rami na yun. At as we close, there is power. Pag nagsalita ka, di ba minsan pag nag-uusap tayo dito, minsan parang hinihiwa yung puso mo. Parang yung isip mo, basta parang kinakausap ka mismo. Yung salitang lumalabas dito sa labing ito, parang kinipersonal ka, di ba? That is the power of the Sana po tayo po ngayong araw na ito ay nagkaunawaang mabuti at itong salita ng Diyos na ating pinag-aaralan ay maging kaisa po ninyo at ito ay maging kayo mismo. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy na pong pagpalain mo ang lahat ng mga PNP personnel na narito na nag-aaral ng iyong salita sa pamamagitan ng Diyos ng pangunguna ng iyong lingkod na si Sir Abihero, Father. Continue to empower his leadership, more knowledge, more wisdom, and more revelation to be upon him, Father, to lead his fellow policemen, Father, in the name of Jesus. Salamat po sa oras na ito. May your name be glorified. And into your hands, we entrust everything that we have together with our loved ones and family. Father God, pagpalain mo ang pambansang kapulisan ng Pilipinas at kaya mo maluwalhati ka sa aming mga buhay. This all we ask, Father, in Jesus' name. Amen.